Ito yung sunod. Mga kababayan. Nako. Anong sunod yan, Ken? Dito tayo, mga kababayan, kay Bongo, Sara, Robin, at, Bongo, Sara, at Robin. Ano yan, Ken? According kasi ngayon, mga kababayan, Bongo, Sara, Robin, mataas daw ang kanilang ratings. Nako, bakit kaya tumaas ang ratings nila? Diyos ko. Dahil ba sa pag-amin na komunista siya? Kaya tumaas ang ratings? Dahil ba sa pag-amin ni dahil ba sa si Bongo ay aarestuhin, tumaas ang ratings? Alamin natin, mga kababayan, sa Billionaire News Channel. Ito po, pakinggan natin. Honey, hi. May ads lang po ha, mga kababayan. I know. Naungusan ni Senador Bongo si Senador Robin Padilla sa latest 2028 Vice Presidential Survey ng Pulse Asia. Batay sa mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, nasungkit ni Go ang highest rating na may 27%, habang si Padilla may 21%. Umangatlo naman bilang preferred VP si Senador Bam Aquino with 14%, tay kay former Senator Grace Poe. Sa kabila ng pakiusap na tanggalin sa surveys, nakuha pa rin ni Senador Erwin Tulfo ang rank 5 with a rating of 9%. Sinundan ng kapwa senador na si Francis Kiko Pangilinan na may 4%. Humabol naman with 0.5% si MMDA General Manager Nicolas Torre. Sa presidential survey naman, nangunguna pa rin si VP Sara na mayroong 49%. Nakabuntot sa kanya si Naga City Mayor at former Vice President Leni Robredo with 26%. Pasok din sa presidential picks sina Senator Raffy Tulfo, DPWH Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong at maging si Torre. Ginawa ang survey mula June 28 hanggang July 3 at 6, 2026. Manatiling nakatutok sa bill. So, klarong-klaro ha, mga kababayan. So, naangasan. And Vice Presidential Survey, si Robin Padilla ang pinaka-match ngayon ni Sara. In Presidential Survey, si Sara Duterte ang nangunguna. Ngayon, ang tanong ko lang, ilang tao po ba yan? Baka naman puro DDS lang yung tinatanong ninyo. Baka naman puro DDS lang yan. Hindi ko rin naman masabing puro DDS kasi nandyan si Leni, nandyan si Tulfo, nandyan si Torre. Pero ito pinaka-the best tandem talaga kung sakali sa mga matataas na posisyon. Si Trillanes, si Tulfo, si Torre. Yan tatlong yan. Ipagpares nyo yung tatlong yan. Trillanes, Tulfo, Torre, burado si Sara dyan. Niwala kay sa akin, mga kababayan. Malaman na natin sa eleksyon yan. Pag nagsama si Tulfo, Trillanes, Torre, or kahit si Trillanes, si Tulfo, o di kaya si Tulfo, at saka si Torre, o di kaya si Torre, si Trillanes. Yan. Ipagsama nyo yan, President and Vice. Mamili na lang kayo dyan sa tatlong yan. Mga kababayan, ako na nagsabi sa inyo, talagang alikabok ang pupulutin ni Sara. Mga kababayan, kasi kung si Sara at si Robin lang, wala. Si Bongo at si Sara, wala. Pero dito kay Torre at kay Trillanes, wala kang makita. Anong ninakaw ni Torre? Kasi kapag dating niyan sa, mga kababayan, pagdating niyan sa debate, kasi siyempre magdidebate yan presidente, candidates, for vice president candidates, magdebate yan. Tapos presidential candidates, magdebate yan. Kung magharap si Sara, si Trillanes dyan, o di kaya si Sara, si Tulfo dyan, isa lang naman sasabihin ni Tulfo ako, mga kababayan, alam nyo naman, ni Singkong Duling, wala akong ninakaw, wala akong kaso, wala akong i-final. Baka si BP Sara, ano ba yung, dyan palang bagsak na siya. Hihiyawan ang tao niyan. Maniwala kay sa akin, mga kababayan. Pag si Torre naman, isa lang naman sasabihin, ako may napatunayan. Yung pumatay ng libu-libong tao, napakulong ko. Yung pastor na ng rep, napakulong ko. Yung katunggali ko, ano bang nagawa? Nga, palo na naman si Sara. Alam nyo, si Digong kaya nanalo yon dahil si Digong, yung sagutan niya, pambarubal Which is totoo naman mga sinabi ni Digong. Pero ngayon, pagdating kasi kay Sara, ewan ko kung aatin ng debate yan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan, ang debate pa naman, kadalasan sa interview, English. Kahit itagalog, Bisaya, halimbawa, Tagalog ang tanong, may translator na Bisaya, itanong mo,
bilang isang Pangulo ng Pilipinas, kung sakaling ikay ay manalo, so ano bang mega o major project ang gagawin mo? Siyempre sabihin niya, ibalik natin yung build. Siyempre, ang sabihin agad ng mga tao, pati yung interviewer, build, hindi mo nga na pagawa, ibabalik mo pa. Ngayon, pag si Tory naman, anong gusto mo? Ganito lang, pag ako naging presidente, ito ang gagawin ko. Higpitan ko ang seguridad na maibalik ang tiwala ng PNP sa tao. At gawin natin kung ano yung ginawa natin para ipakulong ang mga kriminal. May napatunayan major project ni Torre. Siyempre, alam niya, police yung security sa Pilipinas. Kay Sara, ano major project gagawin niya? Magtanim ng puno, magpulot ng basura, magawa ng libro. Magbabiyahe, labas bansa, pasok. Kung kay Trillanes naman, isa lang. Ang dami ko ng kurap na naipakulong. Yung iba dyan, nagtatago na nga. Ano naman panglaban na naman ni Sara sa debate? Nga na naman, wala akong nagawa. Nag-shopping lang ako sa Thailand. Pumunta ako Korea, lumipad dahil, pabalik-balik. Wala, mga kababayan. Wala talaga. Kaya kung kayo, butante, tanungin ko kayo, Trillanes versus Sara election, kung bobo ang manalo, bobo ang butante. Pero kung may utak ang butante, may utak ang mananalo. Kasi kung i-compare natin si Sara, si Tory, walang-wala si Sara Si Trillanes, si Sara, walang-wala si Sara. Totoo yan. Maskin nga si Tulfo at si Sara maglaban, putragis na yun. Ano panlaban ni Sara kay Tulfo? Isa lang naman sabihin ni Tulfo, million views ko sa YouTube, dami kong natulungan. Ikaw, yung baha mo sa Davao, di mo ma-resolve, kaliit-liit lang Davao. Paano pa yung buong Pilipinas? Nga. Diba? Ganun yan mga kabawin. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi po magandang basihan yung sinasabi ninyo na survey na yan. Wala yan. Wala yan mga kababayan. Yung mga survey na yan, walang mangyari. Walang ano yan. Huwag kayong maniwala sa ganyan mga kababayan. Bakit? Bakit ko sinabing hindi makatotohanan yan? Una, ganito po nangyari. Kung naalala ninyo, noong 2025 midterm election sa mga senador, naalala ninyo, sa survey nanguna si Bongo, sumunod si Tulfo, sumunod si Bato, sumunod sino pa yon. Tapos magulat-gulat tayo, wala sa survey si Kiko at si Bam, naging number 2, number 5. Sige nga, bakit? Nakita nyo ba si Kiko at si Bam Aquino nakarga doon? Sa top 10 survey? Wala. Pero magulat-gulat tayo. Si Bam at si Kiko pasok sa top 5. Diba? Asaan yung mga number 3, number 4, number 5? Asaan yung number 6, number 7, number 8? Wala. Diba? Wala. Yung mga survey na yan, sabi ko sa inyo, yung survey na yan, manipulated yan. Nagmamanipulate ng tao yan. Ito yung iboto natin kasi ang taas ng survey. Bakit hindi mo subukan sa sarili mong i-survey? Halimbawa, si Sara, si Tulfo, si Trillanes, si Lenny. Ayaw ni Lenny. Sara, Tulfo, Trillanes. Maglaban yung tatlo. Una, ano bang nagawa ni Sara? Survey. Anong nagawa ni Sara? Kalsada, meron ba? Ekes. Tulfo, marami sa kalsada natulungan yung mga sinasaktan, no, yung mga kababaihan nga, dami. Number 1 na points, 1 point si Tulfo. Si Trillanes, ang dami bang natulong? Dami napakulong as digong. 1 point. Pangalawa, Sara. Pagdating sa seguridad ng ating bansa, may natulong ba si Trillanes? 1 point meron, yung pinakamapya pinakulong. Si Tulfo, may naitulong ba? Seguridad sa atin, meron siyang ACT-CIS na tulungan yung mga bata sa lansangan. 1 point. Sara Duterte, anong nagawa sa seguridad? Nagbanta sa presidente. Putang ina, X na naman. Yeah? Yan ang surveyhin ninyo. Kung sino yung tatakbong pangulo at vice presidente, isa-isahin mo sila, isulat mo sa blackboard or sa pader. Tapos, iguhit mo. Una, ano bang proyektong nagawa niya major na napakinabangan ng tao? Trillanes, Tulfo. Kay Tulfo, mamamayang Pilipino. Kay Trillanes, yung mga kurap. Kay Sara, nagtanim ng puno. Hindi nga natin sure, yung puno baka nabulok na kasi sobrang lakas ng ulan.
Ikes na agad yon. Oh, pabahay. May nagawa bang pabahay si Sara? Wala po. Marami squatter. Binugbog ang sheriff para magtira ang mga squatter. Oh, ikes na naman. Diba? Tulpo, marami bang pabahay? Ay, may mga napatayong pabahay si Tulpo, yung mga tinutulungan niya. O si Trillanes, meron ba? Ay, meron din mga pabahay si Trillanes noon nung senador siya. May mga batas bang naitayo si Tulpo? Meron. Si Trillanes meron, si Sara nga, ekes na naman. Diyan kayo mag-survey. Kaya yan ang i-survey niyo. Huwag kayo maniwala sa survey sa kalsada. I-survey ninyo yung mga nagawa nila. Parang Isko at Hani Lacuna lang yan eh. Una, bakit si Isko ang nanalo sa Maynila? Bakit hindi si Hani? Una, pabahay. May pabahay si Hani? Wala. Kay Isko yun. Pangalawa, may natulong ba sa mahirap si Hani? Wala. Kay Isko pa rin yun. Di tanggal si Hani. Number 1 si Isko. Di ba? Yun ang katotohanan. Kaya huwag kayo maniwala survey na yun. Loso.